May tanong sa isang komersyal, "Para kanino ka bumabangon?" Dudugtungan ko, "Sa pagbangon mo, sa paggising mo sa umaga, ano ginagawa mo? Ano una mong ginagawa? Ano yun? Hihilamos ka tas diretso kain kahit medyo bad breath ka pa dahil 12 oras, 10 oras, 8 oras nakasara yung bibig mo habang tulog ka, yung naglalaway nga habang dahil humihilik habang tulog, napapanis din ang laway, nagkaka-bad breath din. Tapos ligo, tas diretso na sa trabaho. Friends in Christ Jesus, nagagawa niyo pa bang tawagin si Lord kahit pabulong? Nagagawa niyo pa bang magpasalamat kay Lord dahil nakapaghanda pa ng pagkain kahit tumataas na ang bilihin? Ngayon, kahit ngayon tumataas ng bilihin, nakapaghanda pa ng pagkain. In today's reading is in the book of Luke, chapter 19, verses 11 to 28. And to sum it up, summarize of the reading today is noble gifts. How to be noble with gifts we receive. And the gifts speaks of nothing but money. Nothing but money. Yun. Sa mga nagtatrabaho, sa mga matagal na sa trabaho, hindi lang regularization ang inabot sa trabaho, pati promotion, pagtaas ng sweldo. Ano na kayo? Kamusta na kayo? Ano yun? Magtatrabaho na lang kayo, pagka-resign, maghahanap ulit ng kumpanya, back to employee ulit para lang sa pang-araw-araw na gastusin. Parang hindi yata maganda yun. Nakakalimutan na sa natin si Lord. Eto, first things first, put God at the center of your life. If you are really Christian, if you are really in Christ Jesus, put Him first. Put God first at the center of your life and blessings shall follow. Blessings shall follow. Paano yun? Huwag mong kalilimutan si Lord. Makalimutan mo na lahat. Huwag lang si Lord. Huwag lang yung blesser, yung giver nating lahat. Huwag lang siyang makalimutan. So, paano yun? How we will be able to put God at the center of our life if you are all how will you remember God if you're all consumed by your profession and kain ka. Parang subject ka na sa corporate world, subject ka dahil dahil promoted employee ka, may title na sa pangalan mo, may magandang title na sa pangalan mo. Mali 'yun. So, eto, meron dito may isang phrase sa today's gospel natin. May isang phrase sa gospel today about you should have put my money on loan that it may gain interest on my account. Put money on loan. Hindi yan ibig sabihin yung parang money lending businesses. Yung mga nag-iisip ng mga mag-business na lang sa money lending. Wag kayong ganyan. Yung mga nag-iisip na magpalago ng pera sa pagpapautang, ano yun? Yung pautangin nyo, ibabaon nyo lalo sa utang. Masama yan. So, put money on loan. Ito. Did you know that
Will you believe if I say 90%, 97% of the contents in the Bible speaks of financial literacy? Ito na. You should have put my money on loan so that it may gain interest on my account. Yung sabi ng king. Financial literacy. Okay. Put money on loan. Remember, in the book of Deuteronomy, there's a phrase that says, "You will lend to many nations and borrow from none." Well, in today's translation is, "You will lend to many and borrow from none." Mutual funds. It speaks of mutual funds. Yung basics ng mutual funds, basic portfolio ng mutual funds is money market fund and bonds. Money market fund and bonds. Pag money market fund, in this portfolio, yung pera mo kino-convert into units para since ngayon nga is inflation na and mukhang yung 20 pesos mo wala nang mararating. Yun ay yung benteng unit, benteng share on money market funds. Napakalayo ng mararating yan. Yan, kino-convert yan into units para hindi simot yung pera mo pag pinahiram. Pinahiram sa mga gastador yun, sa mga walang control sa paggastos. Yan, lalo na yung mga credit card holders. If I'm not mistaken, yan ang money market funds. Next is bonds. Sa bonds, like in money market funds, kino-convert yung pera mo into units, shares na pinahiram sa mga entrepreneurs na yung mga small micro entrepreneurs, micro size, tiny size, or sobrang mga yung parang business na like mga food cart business. Ayan, siguro micro size, tiny size business. Yan, pinapahiram sa kanila yung pera, then sila nagpapalago sa pera. Yun, yan ang bonds. And yung isa is wealth fund. Ano yung wealth fund? Wealth fund or strategic growth fund. Yan, yun sa mga giant corporations, mga huge companies, giant corporations in the Philippines na bumibili ng franchise sa mga global businesses like 7-Eleven, Starbucks, Lawson, etc. Yan, yung mga bumili ng franchise holder, mga global franchise na to mga to. And dito sa Philippines, mga franchise holders nila dito sa Philippines, pag nag-expand yung franchise, nag-expand yung business, yung franchise, on your account, may tubo ka. If I'm not mistaken din, yun. Siguro naman hindi ako nag-share ng maling info, no? Kasi ganun sa yun, strategic growth fund, wealth fund, strategic growth fund nga. From the word itself, strategy ng mga negosyante. Sige, parang friendly competition, pero minsan is kailangan makapag-collab kay competitor for the sake of all na mapababa yung maserbisyohan lahat, makapag-serve sa public. Yun bang walang masisirang pagkain sa store nila, in their business, dahil naibenta nila ng mura, sa pinakamurang halaga, naibenta nila with the help of their business collab. Yun, business collab na kilalang business competitor din nila. Yun, and yung isa is equities.
Equities. In equities, equity. Equity speaks of commodity. Basic commodity including fuel, fossil fuel, coal, yan yung crude oil, including crude oil. So, dito sa equities na to, bago mo isipin yung paglago ng pera mo, kailangan target mo muna yung target mo munang mapababa yung presyo ng crude oil. Yung mga kilalang gasoline stations dito sa Philippines tulad nila Caltex, Petron, Shell, and yung mga sumunod pa, yung mga sumunod na gasoline stations na mas bata sa kanilang tatlo, kailangan lahat ng to kumota sa customers, yun. Bago mo isipin yung paglago ng pera mo. So, hindi lahat sa mutual funds speaks of your growth of your money, no? Bago yung growth yung interest mo, yung self-interest mo, interest ng lahat. Yan ang sa equities. Pero yung sa money market fund, bonds, and strategic growth fund, yun, nasabi ko na money market funds, sa mga credit card holders, bonds, sinishare ko to dahil not because na-encounter ko lang siya, na research ko lang siya. No, itong money market funds and bonds, I already experienced this, and based on I have already tried this, and based on my experience and on my understanding as I choose to get involved onto these two portfolios. Ito yun, sinishare ko nga sa inyo. Yun, so put money on loan, hindi ibig sabihin is magpapautang ka para yung pera mong 3,000, 3,500, 5,000, 10,000 lumago ng 20,000 to 50,000. Ano yan? Para kang nagpahiram ng barya tapos tinubuan mo ng interest. Huwag kang ganon. Kung sakaling magbigay ka ng nagbigay ka ng 20 pesos tapos parang pinatungan mo ng interest para ang balik sa'yo 50 pesos. Wag ganon. So, I guess panahon na para time for change na para bang instead of people power revolution or kung ano man yan, siguro or kung ano mang klaseng revolution, siguro mahalaga ngayon financial revolution. Yun nga, financial literacy. Dahil kung si Jesus Christ alone kasama pa natin dito sa earth, tatlo lang ang possible na maging trabaho niya. God heals represents medical practitioners. God rescues. Jesus came for rescue. Dun sa adulterous woman represents lawyers. And eto, isa pang possible. Kung si Jesus hindi siya medical practitioner, hindi siya lawyer, ito siya. Yung pangatlong possible na career ni Lord is financial advisor. So, pag nalapitan ka na isang financial advisor, siguro kung hindi naman masamang magbingi-bingihan. Pero wag lang sana tayong maging para bang overconfident na kaya natin yung pera natin, na hindi naman tayo siguro mauuwi sa
hindi naman siguro mauuwi sa poverty in the near future, in the future because mataas pinag-aralan. Yung yung mga medical practitioners dito sa Philippines na ng ibang bansa. Nitong pagkatapos na nung nagbukas yung after, post-pandemic effect, yung mga medical practitioners na nakaipon dito na ng ibang bansa na. Sa tingin nyo ba, hindi nila naiisip itong investment on financial literacy? Siguro hindi lang nila magawa dahil ipit sila, yung oras nila, dedication syempre yung trabaho nila, buhay ng tao, dedication sa work, sa profession, and time pressure. Ang bilis na ng oras ngayon. So, sana wag tayong maging parang overconfident na may pinag-aralan naman bakit kailangan ng investment on financial literacy? Ito lang, invest on financial literacy not because of to be rich, to be wealthy soon, but security. Security na kahit magtaas, mukhang yung inflation dito sa Philippines, wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Yung mga pagtaas ng mga pagtaas sa bilihin, pagtaas ng gastusin, bababa yan, mga 1%, 5% na lang, 1% to 5%. Siguro miracle kung umabot ng 8% yung pagbaba ng taas ng presyo. Pero yun bang 10% to 50%, up to 100%, imposible na. Isipin nyo to, dito sa Philippines, imposible na. Imposible na mangyari 1 kilong bigas maging 20 pesos. Siguro posible 1 pirasong itlog. 1 pirasong itlog maging 20 pesos, posible. Pero 1 kilong bigas, 20 pesos. Ang hirap nun So, yun, that is financial literacy. Yun nga. So, put money on loan means mutual funds, investing onto mutual funds like money market funds and bonds. 2 basic portfolios in mutual funds. I share this because I've tried it to myself once and based on my experience, as a choice, wala namang regrets, and ito nga, sinishare ko na. So, I don't mean to promote any money lending business, any type of money lending businesses. Put money on loan. Mutual funds yan. Money market fund, bonds. Magpahiram ka na ng pera sa may kaya. Wag lang dahil gusto mong kumita, lumago yung pera mo. Magpahiram ka ng pera dun sa kaya kang in return, kaya kang bayaran pagdating ng panahon na kailangan mo to. Wag lang dahil gusto mong kumita, gusto mong yumaman, gusto mong malaki tubo ng pera mo. That is the message of another message of gospel reading today. So, may God bless us all.